Okay, magandang araw sa inyong lahat. Ang webinar na ito ay upang tunghayan muli ang 15-minute chart trading strategy at paano ba to sineset up sa ating chart at paano siya ini-interpret sa trading natin. Okay? So ano ba? So ito yung bear format ng hindi to USD JPY. Ano to eh? Gold to. Sa USD. Yan. So meron kasi akong mga template na ginagamit at naka-save sa template is USD JPY ang una niyang text na nilalagay. So ito ay ngayon ay 22 October. Yan. Simulan natin yung oras. Ayan. So paano ba ilalagay ang 15-minute chart trading strategy indicators sa ating chart? Okay. So, una, dapat may na-receive nyo na yung mga indicator files sa inyong email or na-download nyo na sa mga machines ninyo, MT4. No? So, once na na-download nyo, makikita nyo siya sa downloads folder. Okay, so pakita natin. So, for example, itong email na to. No? So, sinend natin yung latest no ng mga indicator files. Yan. So nandun siya as attachment, no? So dun from the attachment, ida-download mo siya isa-isa. Yan. Ang major components or major indicators ng ating 50-minute chart trading strategy, dalawa lang naman ang major niya. Yung ITP, TF, Hero SD, at saka ITP, TF, CCI 15 Dual. Yun ang major indicators, dalawa lang. Add-ons yung ITP Crypto Milan Sessions at saka yung ITP Ribbon, TF Ribbon. Yan. So, once na na-download mo na siya, so titingnan mo siya sa folder. Yan. So, kung saan mo siya din-download. Okay? So, makikita mo doon na nandun yung apat na .ex4 files na extension. Okay, so once na na-download mo na siya dyan, gagawin mo, pupunta ka sa iyong MT4, no? Magpo-file, open, data folder ka. Yan, mag-open siya ng File Explorer. Tapos pupunta ka dun sa MQL4, Indicators folder. Tapos maglagay ka ng special folder. Say, gawa ka ng special folder na 15-minute chart trading strategy. 15 MCTS. Yan, the folder. So, i-open mo yung folder na yon na kinreate mo. So, ngayon, wala siyang laman. Then, babalik ka dun sa downloads. Kakopy mo lahat ng files na nandun. Right-click yung na-download mo. Or copy or cut. Yan, cut na lang para move. Ano, i-move natin yung files doon sa ating 15 MCTS folder na kinreate doon sa MQL4 indicators na folder. Okay? So, nandun na siya. So, para malaman natin kung talagang makikita natin siya sa ating MT4, babalik tayo sa MT4 natin. Then, i-open natin yung Navigator tab. Yan. So, makikita natin yung ating indicators folder. I-right click natin and then refresh.
Okay, pag-refresh natin, mapupuntahan natin dun sa um, 15 MCTS. Yun, nandun. At nandun yung apat na indicators na tinransfer natin gamit dun sa Windows File Explorer. Okay, sabi ko nga, dalawa lang ang major components ng ating strategy. Yun ay yung Hero SD. So, double click mo siya. Either double click or click and drag. Mag-work yun. Once na nakita mo na itong screen na to, kiklik mo lang yung okay. And ang effect dapat ay um, makikita mo yung colorful candles. No? Makikita mo yung colorful candles. Kung hindi mo siya nakikita, ang kailangan mong gawin is press mo yung F8 para lumabas itong change uh, properties ng chart. Tapos dun sa colors, pwede mong alisin lahat ng kulay nung bar up, bar down, candle, and bear candle. Yon, aalisin mo yon. Tapos sa common, no, dapat naka-uncheck, no? So walang check. Kasi pag may check yan, masasapawan yung mga colorful candles. So, kailangan remain unchecked ito, part na to. Para ang nasa taas ay yung ating colorful candles ng ating Hero SD file, no? Indicator. Okay, yan. At sa ating Hero SD indicator, ang sabi nga natin, meron siyang 8 colors. Yung bright green at saka yung dark green, bright blue, and dark blue, no? So yung interpretation natin dun sa apat na yon ay ang trend kapag nakakita tayo ng um, bright green, dark green, blue, dark blue, and light blue, bullish ang trend ay uptrend, tapos strong, no? Strong ang uptrend kapag um, bright green and dark green. Pero pagka nag-blue siya, light blue or dark blue, nagdi-diminish, humihina ang strength ng trend. So yung apat na kulay na yan, dark green, bright green, dark blue, bright blue, uptrend yan. Ang ang difference lang nung dalawa sa dalawa is pagka green, bright green at saka dark green, increasing ang strength. Pagka light green and light blue and dark blue, decreasing ang strength. Okay, so yung another set of colors niya is yung bright red, dark red, no? Yung body ang sinasabi kong kulay, no? So light red, light yellow, dark yellow or golden yellow. Pag ito naman ay downtrend tayo ang chart natin. Ang mga candles, ang trend natin ay downtrend. So ang difference din pagka light red and dark red, ibig sabihin um, increasing ang strength ng pagka-downtrend niya. Pagka light yellow and dark yellow, decreasing na ang downtrend strength. Okay. Yan. So bakit laging may dalawang color, no? Isang light, isang dark. Yung mga light colors, yun ay um, pabor sa trend. Meaning, pag light green at saka light blue,
uptrend yon or bullish. Yan. So pagka nag-dark green at saka nag-dark blue, bearish candles itong mga to. Meaning the price is falling. So yung light red naman at saka light yellow, yan, itong light yellow, ano yan, mga bearish candles yan. Pabor sa downtrend. Yung dark red at saka dark yellow against sa downtrend. So bullish candles itong dark red at saka dark yellow. Ayun. So in-identify lang natin yung bullishness at saka bearishness ng candle para rin yung information na yun ay meron tayong nakikita sa ating candles. Hindi lang basta uptrend or downtrend. Malalaman natin na bullish pala ang candle during an uptrend or bearish ang candle during an uptrend at similarly during a downtrend kung bullish or bearish din ang candle by their colors. Pag bullish ang candle during an uptrend, yun yung light yellow at saka light blue and light green. Pagka bull, bullish, no, bearish sa uptrend, yun yung dark green and dark blue. Kapag downtrend, ang pabor sa downtrend ay yung light red at saka light yellow kasi bearish candles sila. Ang against sa downtrend ay yung dark red at saka dark yellow. Ayan. So, yan ang interpretation ng mga candles gamit yung Hero SD na indicator. Okay? So, ang Hero SD, sinasabi lang niya kung ano ang trend at ano ang strength ng trend na yon. Yun ang gamit niya. Then the next important or heart of that strategy actually is the ITP TFCCI 15 dual. So, pwede mo siyang i-double click tapos ma-add siya as an indicator sa separate window. So, dun sa separate window, normally itong nangyayari. Yan. So, parang hindi siya tamang indicator or may maling nang ginagawa. Ang solution lang dyan, mag-change ka muna ng time frame. Say, punta ka sa H1, tapos balik ka uli sa 15-minute time frame, M15. Tapos saka mo i-right click yung chart and then select mo yung refresh. Yon. At makikita mo na yung 15-minute uh, ITP TF CCI 15 dual in correct uh, representation or display. Ayan. So nag-evolve ang ating ITP TF CCI dual uh, from a simple strategy na yung una nating strategy sa kanya is pag nagsama. Yan, yun ang unang strategy natin. So, ano ibig sabihin ng pag nagsama? So, makikita natin dito, i-zoom in ko pa. Yan. So, pag zoom in kasi natin, meron tayong apat na kulay na nakikita dito. Yan. So, yung magenta, this one. Yan, ito yung magenta. Kakulay pala ng aking pointer. Wait. Yan, palitan ko yung aking pointer color ng white. Yan. So, ito yung magenta na kulay. Sa mga bars, no, yung red na kulay. Tapos yung meron tayo dyan blue. Yun, no, yung um, maikli lang siya eh. Tapos green, no, na kulay. At meron pa tayong isang line na kulay yellow. Yan, yung line na yan, which is the signal line. Okay, so initially, ang ating strategy is kapag nagsama yung blue at saka yung red or yung blue at saka yung green sa iisang side ng uh, chart.
which is either above zero, ito yun, above zero or below zero. Yan. So yun ang pinaka-basic usage nitong CCI dual. Yung instance na magsama is magsasabi sa'yo ng buy or sell bias. So ano yung isang instance na yon? So in this case, halimbawa katulad nito, makikita natin, ang mga bars ay nasa taas ng zero. Then pagdating dito, no? Yan, pagdating dito, bumaba siya sa zero. Nagsama sila. Ayun. So mamarkahan mo yon, part na yon, using a vertical line para ma-identify mo yung candle kung saan siya um, nangyari. At yung candle na yon, dahil ito ay pagsasama below zero, sell bias tayo dyan. Sell. No? Sell bias yan. So yan ay dahil sell bias, kukunin natin yung low price. No? Yung pinaka low price nung candle na yon. At yung low price na yon, yun ang ating magiging entry. Yan. Paano natin kinuha yung price value? Okay. Gumamit tayo ng uh, trend line. No? Gumamit tayo ng trend line tool or yan. Nag-drawing tayo ng trend line. Okay? So pag drawing natin, kukunin natin yung isi-select natin siya by double clicking. Tapos kukunin natin yung isang dulo, itatapat natin doon hanggang sa higupin siya nung low nung candle na yon. Once na nahigup na yon, right click uli siya, trend line properties, and makukuha natin yung value nung low price na yon. Okay? So, yung low price na yon, yun ang sinasabi nating sell entry natin. No? Paano natin nasabing sell? It's because of the CCI dual. Yung pagsasama, okay, clear ko ulit yung mga dinrawing ko, no? Yung pagsasama nung bars ng CCI dual below zero. Yun. Once na nagsama sila below zero, yun ang iyong trigger to mark that in event date, no, using a vertical bar. Yan, using a vertical bar. So ima-mark mo yon kung saan sila nagsama para makuha mo yung candle na kukunan mo ng low price using your trend line tool. Okay. So ganun yung approach. So once na nakuha mo na yung low price, which is yung sell entry, iintayin mo na lang na gagawin mong order yon. So paano mo ipi-place yung order na yon na 273271 as a sell order? I-press mo yung F9 sa keyboard, no? Then make sure na ito ay gold, tapos yung lot size mo ay tama, and then hindi siya market execution. Pipiliin mo yung pending order and then sell stop. From that sell stop, ipi-place mo yung kinapi mo na price na sell entry. Ayun, once na lagay mo na siya, ayun, pwede mo nang i-click yung place order. Ayun, unahin mo yon. So once na hindi mo makita yung line, punta ka sa Control O, then um, select Show Trade Levels. Yon. At makikita mo, dapat meron kang green perforated line representing your sell stop entry. Okay? So, ang next mong gagawin, once na may entry ka na, ay pwede mong i-edit. Double-click mo siya, lalagyan mo siya ng TP. So, sabi nga natin, ang TP natin is 50 pips pag gold. No? So, ang TP mo
is isiset mo sa plus 5 dun sa digit. O cell pala to, minus 5 yan. So, 27, no? 32 minus 27. 32 minus 5 is 27. Yan. At yun ang magiging iyong TP. 1:1. No? 50 pips. 1:1. Ang SL mo, isiset mo, yun ang plus 5 kasi cell ito eh. So, 32 ay nasa 37. Ay, 237. 2737. Yan. Okay? So, yun ang iyong um, SL. So, ang SL ay nasa taas dahil cell. Ang TP ay nasa baba dahil cell tayo. Okay? And dahil ito ay historical information, yun, na-hit yung 50 pips, no? Mas mahaba pa nga yung nangyari. Okay? Yung actual na nangyari. Pero at least nakuha mo yung 50 pips na target mo. So, ang ginagawa ko rin, no? Yung 1:1, RRR, yun yung 50 pips. So, ang 1:1.5, 75 pips yun. So, so naglalagay uli ako ng isa pang entry, yan, isa pang pending order. Press natin ang F9. Ba't ayaw? Hindi. Ito. Yan. Mag-place uli tayo ng order, pending order, sell stop, no? At doon pa rin ang entry natin, no? 273,271. Pero ang kaating TP is 75 or 7.5 dito yon. So, kung kanina ay 27 yon, uh, minus 7.5, no? So, 27. Minus 7 minus 5 is 2. Yun. So, sa 27, 21. But, yan. So, ito ang 75 pips. Okay? At ang SL niya is yun pa rin, dun sa 32. No? 2732. Ano, 2737, sorry. 5 pips. 50 pips. Yan. So, ito-place natin yun. Yan. So, magiging dalawa yung entry mo. But doon lang siya. Anyways. Yan. So, kung mali yata, 75. Oh, 7.5. 232 minus, hindi. 7 pa pala. Minus 2 pa pala to. Minus 2, which is 2725. Yun, kaya mali. Nak- Yun. So, dito siya. So, dalawa na yung entry ko. At may pangatlo akong entry, um, pending order, sell stop, no? Ano naman siya? 1:2. So, ito ay 10. 1:2 is 100 pips. Kaya ito ay magiging 22.71. No? Pero ang ating SL ay dun pa rin sa 37. Okay? Yan. Yan. So may tatlo kang entries para ma-capitalize mo yung run na yon. So ang minimum is 50 pips. Once na hit na yung 50 pips, pwede mo nang i-move yung SL nitong dalawa sa break even, no? Para kahit bumalik siya or kahit nga half ng break even o half nung 50 pips, I mean, yun, later pagka nangyari siya. Okay?
So, ganun yung approach. So, paano siya na-identify? Again, using CCI dual, dapat ay nagsama below, no? Nagsama below. Yun. Oh, mali. Mali ang napili ko ang tool. Yan, nagsama below zero. Okay, so yun ang isang approach na sa paggamit ng CCI dual, yung pagsasama below and above. So, ano yung example ng above? So, i-close ko muna yung mga orders ko. Paano ba? Delete ko. Yan, i-delete ko siya. Kasi ito naman ay hindi yung analysis ng current. Ano? Baka tatamaan na eh. No? Hindi ko alam kung talagang sell siya. Bababa. Okay. So, yan. So, yung isa naman na pagsasama above zero. So, hahanap tayo ng example ay um, saan ba maganda? I-zoom out natin. Yan. So, ang isang example ay ito. Yan, dito. So, ilipat natin yung ating vertical bar. No? Yan, this one. So, ang pagsasama nila ay nangyari dito. Um, dun. So, kung i-zoom in natin, nasa na yun. Yan. Okay. Isa pa. Yun. So, dito nangyari yung pagsasama above zero. Yun. So, prior to that, nasa baba siya ng zero, silang dalawa. After that, pareho na silang nasa taas ng zero. So, above zero yan. So, once na nangyari yan, ito ang iyong magiging buy entry. Mamarkahan mo ng vertical bar, dodrawingan mo ng trend line. Of course, dahil buy tayo, buy bias, yung ating kukunin ay high, no? High nung candle. Yun. Lalapit mo lang siya ng konti. Hayaan mo siyang higupin. So once na nahigup na, yun ang iyong buy entry. Okay? Yan. So dahil yan ang iyong buy entry, yan. Ginagawa ko rin, minamarkahan ko para pag shinare to sa GC or sa Facebook, yun, alam na. Yan. Then alam mo na yung buy entry mo, mag-place ka na ngayon ng buy stop. So ipe-press mo yung F9, tapos pending order, buy, stop. Tapos doon mo ipapaste ang price na yon. Then i-compute mo 50 pips na TP. So add yun. I-add mo dito sa 2698 noon, no? That time. So plus 5, magiging 2703. Tama? 13, carry 1. 0, carry 1. 2703, 48. At ang iyong SL is minus, ima-minus mo naman. Kaya 2 ay mali. Hindi pala dapat na-highlight. Okay, yan. 2693. So, pag place mo nun, yun, invalid kasi yung current price natin ay ah, nasa nasa taas. No, nasa taas. Ang buy stop natin ngayon ay nasa baba. Itong price na to ay nasa baba. So, hindi siya mailagay. Pero once na na-place mo na in the past, no, nung mangyari itong instance na yan, magkakaroon ka dyan ng
horizontal line na green, no? Meaning yan yung iyong entry, no? Kulay green siya, perforated. Yon. Tapos, magkakaroon ka rin ng TP sa taas, which is yung value ng 2703, no? Noon. At ang kulay nun ay red. Yan. Tapos, magkakaroon ka rin ng SL na ang value naman ay nasa value sa baba 2693. Yan, ganyan ang mangyayari after hitting yung place order na buy stop order. Yan. So, kung makikita natin, tama, ano? Tama yung nangyari na hit yung ating 1:1 RRR. So, laging ang ginagawa ko nga, at least tatlong entries. Isang 1:1, isang 1:1.5 or 75 pips, at isang 1:2, 100 pips. Yun. So, pareho yun na yung 75 mo siguro na pips ay somewhere here. Yung 100 pips mo is somewhere here. Yan. So, parehong tatamaan. Tatlong entries mo agad ang tatamaan. Nakagain ka ng ilan? 225 pips by just using the rules ng ating uh, ITP TFCCI dual or the 50-minute trading strategy. 50-minute chart trading strategy. Okay. At yun pa lang, no, yun pa lang ay sa pagsasama na type ng entry. So ito lang yung isang type ng entry, no? Kasi may another type of entry pa na binibigay itong si CCI dual. So ang first type ng entry is identified by the marriage or pagsasama or yung joining together ng bars, either blue or red bar, parehong nagsama. Sa taas, buy entry yon, sa baba, sell entry naman. Okay, ano yung isa pang type ng entry from the CCI dual? Ang isa pang type ng entry, okay, so delete ko muna ito ulit. Ang isa pang type ng entry ay yung tinatawag ko na 1, 2, 3 cross. Alam na natin to kasi ang binibilang natin doon ay yung mga, mga bars. Yan. So for example, ito yan. Ito isang magandang example ng buy entry na 1, 2, 3 cross. So ano ibig sabihin nun? Yung bars mo, para maging buy entry siya, 1, 2, 3. Yun. May tatlo kang bars, increasing, tapos yung third bar, pumasok sa or nag-cross nasa signal line. So 1, 2, 3. Yan. So pag nangyari yan, mamarkahan mo yung candle kung saan naganap yung third bar ng CCI, siya yung iyong buy entry. At dahil siya yung buy entry mo, kukunin mo ah, yung kanyang high. O, ganun pa rin, no? Kukunin mo yung kanyang high price. Ayun. So once na nakuha mo yung high price, yan ang iyong uh, buy entry price. At from there, mag-place ka na naman ng order na uh, pending order, buy stop, and then yung price na yon. At compute mo by 50 pips ang TP, 50 pips ang SL, then place order. Yun. Okay, so 1, 2, 3 cross.
So ito ay buy. No? So paano nakuha yung 1, 2, 3 cross? Pag buy scenario or buy ang settings, titingnan mo yung bars pataas or incrementing. Yan. From extreme negative papunta sa zero. Kasi ito yung zero level. Eh, no? Yan. So pag nakakita ka ng 1, 2, 3 at yung third ay nag-cross sa signal line, no, nag-cross sa signal line, then mamarkahan mo ng vertical bar yung candle na yon. Yan. So meron na nakalagay. Yan, mamarkahan mo siya at saka mo kukunin yung ah, high price ng candle na yon. Kasi buy. Ano? Pagka naman sell ay yung low. So hanap tayo ng isang example ng 1, 2, 3 cross pero sa low. Try natin to. Hindi, wag to. Pangit. Kailangan ay yan, ito. 1, 2, 3 cross. Saan ba? Meron. Yung maganda-ganda. Maganda-gandang 1, 2, 3 cross. Yeah, i-zoom out na muna natin. Maganda-ganda example ng 1, 2, 3 cross. Puro, yan, ito to. Tingnan natin to. 1, 2, 3 cross. So, ito yung 1, 2, 3. Yan. 1, 2, 3. So, yung pangatlo, obviously, pumasok na siya sa trend line. No, I mean sa signal line. 1, 2, 3. Yun. Then, yung pangatlo, pumasok sa signal line. Once na nangyari yon, mamarkahan mo uli yung candle kung saan nandun yung third line, the third bar, pumasok siya. At yun ang iyong magiging sell entry. Dahil sell ito, kukunin mo yung low. Yun. Kukunin mo yung low nung candle na yun. Kailangan mahigop siya. Yun, nahigop. Once na nahigop na, yan. Kukunin mo yung price na yun. Yan, para lang maging tuwid. Pinagpapareho natin. At yun ang iyong magiging sell entry. Yan. Tapos, from there, doon ka mag-place ng order uli. Pending order, sell stop, tapos yung price na yon, and then 50 pips, ma-minus tayo dito, no? Yan. Mag-highlight. 43. Yun. Kasi 5 sa 5 yun. Tapos ang SL mo ay um, 53 plus 5 na 53. Yun. So yun ang magiging values mo. Tapos pe-place mo yung order na yan by clicking this place button. Hindi natin magagawa kasi ang price ay pwede pala nasa taas. So pag click mo nito, magkakaroon ka ng entry. Yan. So nagawa natin dahil nasa taas yung price. Kanina sa buy, stop, hindi natin magawa kasi nasa taas yung price. Ngayon, sell stop kasi to, kaya inaccept niya. So magkakaroon ka pag-place mo ng order, yan, tatlong entries agad yan. Okay? Yun. Nangyari, na-hit lahat yun. Even siguro may news dito noon, bumaba siya. Todo-todo. So kung meron kang tatlong entries, no, meron ka pang isang 1:1.5 RRR at saka 1:2 RRR. Meron kang 200 pips agad. Yan. Then by observing yung scenario ng market, pwedeng nag-hold ka pa beyond that. No? But getting 200 pips, no, 225 pips is good enough. No, trade for the day. Okay, so yun yung second type ng entries.
ng binibigay ng CCI dual. 1, 2, 3 cross. So again, uh, pag sell, ang candles mo ay nasa above zero, pero diminishing, papaliit. Tapos yung third candle, pumasok sa or nag-cross sa signal line. Mamarkahan mo siya, aling candle ang tinamaan, tapos kukunin mo yung low nun using the trend line tool. Yun. And then place your orders. Pagka naman buy na 1, 2, 3 cross, ito yung example natin kanina. Nasaan na yun? So ito, nasaan na ba yung example natin kanina? Malayo pala. Yun, 1, 2, 3 cross. Ito siya. 1, 2, 3. The third bar crosses the signal line and pataas, kaya buy. Yan. Buy ang signal niya. Okay? So, ganyan ginagamit ang CCI dual sa 50-minute chart trading strategy. Paano naman yung magenta? Ano naman gamit yan? Bago yan, no? Okay, so yung magenta, na-discuss ko na siya on a separate video. Pero sige, isama ko na rin dito. Ang gamit niyan is extreme. Sinasabi niya na ang CCI, the indicator itself, yung CCI ay nasa extreme condition, extreme level. At once yan ay nasa extreme level, ang tendency niyan, babalik yan sa normal level. Okay. At yung pagbalik niya sa normal level, yun ang transition mo to either buying or selling. So kung saang extreme siya nakasituate. So in this case, ito nakikita natin, mga extremes sa ah, taas. Meaning, pag nawala yung cloud na yan, pwede kang mag-sell kasi extreme bullishness ang representation niyan. Okay? So pwede kang mag-sell. Sa case na to, no, dito sa case na to, nung mawala siya yung magenta, no, bars, nung mawala siya, it so happen, ayun, nagsama rin, di ba? Nagkasabay na nagsama yung mga bars natin sa baba. Okay? So, bukod sa magenta, may second confirmation ka pa dun sa first type ng ating sell bias from the CCI dual na ito nga ay sell. Okay, so pwede kang mag-sell. Pero ah, sa case na to kasi, inabot kaya to ng 50 pips. No? Tingnan natin. 50 pips. So from here to here, inabot naman 50 pips. Yun, inabot naman 50 pips. Kaya nga yung 50 pips na RRR, 1:1 RRR, okay siya. Most of the time ay mahihit naman. Okay? So yung gamit nitong magenta bars ay magsasabi rin sa'yo ng buying or selling bias. How? Kapag nakita mo siya sa taas ng zero, no, ito yung zero level, pag lumabas siya dyan, ibig sabihin extreme bullishness at potential mag-reverse ang bias. So from bullishness to bearishness. Sa case nga lang na to, short-lived, no? Short-lived. But at least nakuha natin. Ayan. So paano pagka yan ay bearish naman? So hanap tayo ng bearish. Bullish to lahat ano. Ito, ayan, itong isang ito. Yan. So from here ay nawala siya. So yun. So kung saan siya nawala, yun. Ayun na naman, no? Coincidentally, nung mawala siya, nagsama ang bars natin below. Ayan. So
magandang sell entry. Okay, na-identify na pala natin ito kanina. Maganda siyang sell entry. Okay. Ito naman, yan. So nawawala-wala. Nung mawala na talaga siya dito, buy entry yan. Buy bias ang binibigay. So pwede ka nang nag-buy dito. Sa case na to, yan. Sa case na to ay hindi pa nagsasama sa above zero yung ating bars, no? Pero ano pa yung isang ma-observe mo? Dito ay 1, 2, 3. Ibig sabihin, actually, from here, umaangat na siya. Ayan. So, additional confidence yun dahil umaangat yung bars, talagang posibleng maging bullish to. No? Bukod sa yung candle na to na na-identify ay bullish candle. Although ang trend ay downtrend, counter trend na yung price kasi bullish candle siya. Bukod sa itong meaning kasi ng yellow candles dito ay diminishing strength ng downtrend. Yun, dahil yellow sila, downtrend yon. Pero dahil yellow nga sila, diminishing. No? Ito kasi yung strong downtrend. Yan, strong downtrend. Okay? So diminishing tapos bullish candle to. Yan. So pwede kang nag-buy diyan. High risk nga lang, no? Dahil nga high risk siya dahil hindi katugma yung kulay. Maganda sana kung blue yan or green color. Pero high risk. But it turns out high reward, no? Naging high reward naman siya. So paano mo na-identify yung part na yan? Using the magenta colored uh, bars. So lumabas siya, meaning extreme sell na to, no? Yung nangyari na sell or downtrend ay extreme. At pinili mo nung mawala siya, pinili mo yung candle na to, no, na bullish candle. Yun. Bakit hindi natin siguro pinili to? Although bullish din naman to eh. No, bullish yellow. No, pwede rin nga na ito yung kanina, no. Nung mawala siya doon, pwede rin siya yung pinili mo na candle. And pareho namang profitable. No? Parehong profitable except mas matagal ang inantay mo na mag-profit siya. Malinaw ba? Ayun. So again, yan. So sa case na to, nag-register ng extreme bullishness pero maliit lang. Nung mawala siya, pwede nating ginawa sana kanina, no? Kung ito yung mga last candles eh. Ito dito pa sa green candle na to. Pero magda-doubt tayo eh kasi bullish uptrend pa dito eh. So, maaring inantay natin to, yellow, yan. Tapos, dun tayo nag-sell entry. Yan, inantay natin. And it so happen, kung inantay natin to, pasok sa dalawang type ng entry. Ano yung una? Yung magkasama. Yan, magkasama. So, check yon. Tapos, pasok din sa 1, 2, 3. No, yung 1, 2, 3, yung third bars pumasok na, nag-cross na sa candles, sa signal niya. Ayan, kaya sell yan. So kung naka-sell ka, running profit mo na ay how much? Ilang pips na? 30 pips, no? Running profit na yan, 30 pips. Using this 50-minute chart trading strategy using the uh, CCI dual. Ayan. Again, sinasabi ko hindi 100% ang CCI dual ang strategy na to, pero most of the time, no, most of the time ay ma, ma magpo-profit ka. Ayan. Any questions? Sir Paterno, may questions po tayo? Linaw po ba? Okay, kung wala pong questions sa mga umattend, then
I-upload ko naman tong recording na to at ah, i-review na lang natin. May tanong kayo, pwede nyo lang i-email ang itp.tikmail@gmail.com or i-message ako directly. This is the 15-minute chart trading strategy using the Hero SD colorful candles and the ITP-CCI 15 dual na may dalawang types ng buying and selling. Yung una ay pag nagsama ang bars either above or below zero. Pag above zero, buy, bias yon. Pag below zero, ang pagsasama nila, sell bias yon. Or yung 1, 2, 3 type, no? 1, 2, 3 cross. So, pagka sell, meaning 1, 2, 3 diminishing bars, tapos yung third bar pumasok, nag-crossover sa signal or 1, 2, 3. Yan, parang ganito. Ito to. 1, 2, 2, 3. Yan. So, basta yung third ay nasa loob, ay buy naman yon. Yun ang type. Okay? And yung isa pa, paggamit ng magenta bars, once na nawala siya, yun ang iyong indicator or signal na pwede ka na mag-entry, no? Mag-analyze for entry. So in this case, kung ang pag-appear niya ay nasa baba ng zero, buy tayo dyan. Yan. So at this instance, pagka naman nag-appear siya above zero, once na mawala siya, like this one, ano naman yon, sell. Okay? Yan. Hope na makatulong ito sa ating trading and God bless sa ating mga trades.